Hello everyone and welcome dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Bago ang lahat, next ko muna kayong batiin ng isang magandang morning, good evening, and good afternoon nasan man kayo naroon. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Una niyan, nais kong ihatid ang taus-pusong pasasalamat dun sa mga nag-subscribe at dun sa patuloy na sumusubaybay dito sa aking channel. At sana huwag kayong magsawang susuporta dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Sa ngayon, makakasama huli natin ang ating kapatid na si Jojo. Jojo, bati ka muna. Salamat Kuya Jun na binabati ko po kayong lahat ng magandang araw at narito po na naman ang inyong lingkod para makibahagi sa isa na namang pagdudulot ng talakayan sa mga nagbabaging isyong politikal sa ating bayan. Kuya Jun. Salamat, Kuya Jojo. Ang ating pag-uusapan ngayon ay dito sa pinagsasabi nitong si Glenn Chong. At gusto ko munang inyong panoorin at bago natin siya bibigyan ng seryosong usapan at talakayin, bibigyan natin ng ating reaksyon at opinion. Should be very clear. Lisa doesn't like Inday Sara. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Wala kang silbi dyan. Ang asawa mo nagpapatakbo sa bansa namin. We did not elect her. I have worked with Lisa for 6 years. I know her. Okay, yun muna yung ating tatalakayin. Ito sa isinisigaw niya na Marcos resign. Sino ba siya? Glenn Chong, sino ka ba? Para pag-resignin mo ito si PBBM. At anong dahilan? At gawin na lang yung magustuhan mo na mag-resign siya. Sa nakikita ko, nung kapanahon na ng election, ay puro maganda yung sinasabi mo tungkol kay PBBM. Nagtataka lang kami ngayon, bakit naging ganyan ka na, bumaliktad ka na, at gano'n na lang yung pagtutuligsa mo kay BBM at dito sa kasalukuyang administration at dito kay FL Lisa. Abogado ka pa naman pero lumalabas yung kabastusan sa bunganga mo. Yun muna ang masasabi ko dyan, kapatid, ikaw ba? Oo nga, Kuya Jun. Salamat Kuya Jun na Glenn Chong, pinagbibitay mo sa tungkulin ng ating Pangulo sa anong matibay na kadahilanan. Isa ka na naman sa maraming taong pumapasok sa bandwagon ng paninira sa Pangulo. Kung yan lang ipapakita ng mga dahilan para pababain sa pwesto ang ating Pangulo, nagkakamali ka. Dati-rati pag nakakarinig ako, kapatid na din ng mga ganitong klaseng taong tumutulig sa Pangulo natin, high blood ako Pero ngayon, bumaliktad ang isip ko Kasi inaalis ako, kapatid na Jun, na itong mga ganitong walang kakwentang-kwentang pagtulugsa at walang batalya na pagtulugsa sa ating Pangulo, lalo lang bumubumirang yan. Bumabalik sa kanilang epekto, lalo nilang pinagaganda ang imahe ng ating Pangulo. Kasi wala namang katotohanan ng bintang nyo Isa lang ang pinapatunayan yan.
na meron kayong maitim na balak, hindi totoo yung binibintang nyo. Gusto nyo lang sira ang ating Pangulo. Tama ka dyan kapatid at maganda yung iyong tinuran dito sa pinagsasabi ni Glenn Chong na sabihan ba naman niyang mag-resign si PBBM. Ang ano dyan, ang nakakita ko dyan, kaya ganyan yung, gano'n na lang yung galit itong si Glenn Chong. At yan, bumaliktad na nga siya na siya na yung isa sa sumisira kay PBBM at sa kasalukuyang administration. Ang kadahilanan niyan ay kasi hindi na ibigay yung position na minimikhi niya yata at yun ay chairman ng Comelec, yun yata yung hinihiling niya, hindi yata sila napagbigyan. Kaya gano'n na lang yung ang ginagawa niyang paninira ngayon. Kumbaga, gumaganti siya. At may dun sa mahaba tong video, pero hindi na lang natin pinakita lahat kasi medyo isa lang naman yung pakay niya, kundi manira, siraan itong ating presidente na si President Bongbong Marcos. At ayon pa din sa dito sa video niya, nandaya daw si PBBM, gumamit daw ng Smartmatic, kaya daw siya nanalo. Bakit ngayon ka lang nagpuputak? Samantalang nung kasagsagan ng eleksyon, puro ka PBBM, puro ka Uniteam. O ngayon, bumaligtad ka at yan ang ipinuputak mo. Ngayon, si Sara yung sinasabi mong true leader dahil mas mataas yung boto niya nung nakaraang eleksyon. Ang babaw naman nung pinagkukunan mo. Pero bago yan, aking tatalakayin yan, bigyan muna natin ng pagkakataon din si kapatid na dugtungan kung ano man yung kanyang ganda ng ginawa mo kapatid, binahig-bahig mo, no? Ipinakita mo dyan yung totoong kadahilanan, no, na bakit nagsasour graping to. Hindi pa niya nakuha yung minimiti niyang posisyon, kaya nagagalit sa Pangulo natin. Napakahina ng ulo mo, Glenn Chong, napakahina ng mga prinsipyo mo sa buhay. Abogado yan. Abogado yan, no? Saka na isa pang gusto kong bigyan pansin, no? Yung sinisigaw niya na si FL Lisa daw ang nagpapatakbo ng gobyerno, no? Saan mo naman napulot yung pagbibintang na yan, no? Si FL Lisa, tumutulong lang yan, pero hindi siya nagpapatakbo. Wala siyang assigning power, executive power para magpatakbo. Ang insinuation mo yan siguro, siya yung chuwari-wari-wap ni Bongbong, yung parang tigabulong lang. Marami kayong tao na ganyan mga naiinggit, mga ano ba tawag dyan? Parang isa sa mga makikita mo sa isang krimen, ano ba yung dahilan, ang tawag dyan? Motibo. May mga motibo kayong pansarili. Kaya yan, paninira, malinaw na paninira yan. Mabuti na lamang pinaliwanag ni Kuya Jun kanina ang malinaw na pagkakadahilan nyo. Hindi kayo binigyan ng pwesto, hindi nyo nakamit.
Kuya John, gusto kong dagdagan mo pa yung kapasabi mo dyan. Okay, kapatid, madako tayo din sa sinasabi niya, na si VP Sara daw yung true leader kasi ng election. Ang nakuha ni VP Sara is 32 million. Bagay samantalang dito kay PBBM, 31 million na dinaya pa daw, Smartmatic pa daw yung dahilan kaya nanalo si PBM. Eh, ito naman yung masasabi ko dyan, Glenn Chong. Mukhang mahina yung logic mo na ibinabase mo dun sa taas, sa laki ng boto ni Sara kaysa dito sa boto ni PBBM. Eh, magkaiba sila ng posisyon na tinatakbuhan. At si VP Sara, Vice President, ito si PBBM ay President. Ngayon, yung kalaban ni VP Sara, ay wala namang malakas na kalaban si VP Sara sa pagka-Vice President So, iisa lang yung yung binoto ng tao talaga dahil siya lang yung talagang malakas at siya lang din yung kakilala dahil din sa tatay niya. At ang isa pa nun, yung loyalist na bumoto kay PBBM ay ibinoto din nila itong si Sara. Kasi ganun sila bagamat ayaw nila kay Sara, loyalist na sila dito kay PBBM at saka si Sara naman ay nasa unit team. Kaya binoto nila ito si Sara. Hindi katulad ng mga DDS na binoto nila si Sara pero hindi nila binoto si PBBM. Ganun sila Ganun yung mga DDS. Ganun yung nila. So, kung yun ang pagbabasihan mo, mahina yung mahina yung logic na tumatakbo sa isip mo. Kaya, wag mong yun ang pagbasihan na si Sara ay true leader dahil lang dun sa malaking boto niya. Ay Vice President yung tinakbuhan niya. Naman, abogado ka pa naman mukhang itong si Ka Jojo, kaya kang talunin dyan sa mga ganyang Banatan mo nga, Ka Jojo. Ang linaw na naman ang pinitawan mo doon, Kuya Jun. Ganda ng pagkaka-explain mo doon. Tama ka, Kuya Jun doon. Alam mo, Attorney Chong, ang mga Pilipino ay bumobote sa tinatawag na direct voting. Individually, bawat mamamayan, bumoboto siya ng kanyang, lalo yan, may senador, may VC, may presidente. Bumoboto ng isa-isa yan, hindi tayo black voting. Ang black voting, pwede mangyari sinasabi, pero hindi yan. Direct voting ang nangyayari. Bawat Pilipino bumoboto, hindi pwede magpareho yan. No, tama yung sinabi ni Kuya Jun. Na hindi pwede malaki, pareho sila. Lumamang, lalamang yan, hindi pareho. Ang mahalaga dyan yung nanalo. Nanalo ang kung sino yung nanalo. Saka misplace yung yung logic mo. Nawawala, malabnaw ang yung pagkaunawa. Vice President. Ang talagang ang malinaw lang talaga dito, makapang-asar lang kayo, makapang-puna lang kayo, makapang-sira lang kayo. Kahit walang kakwenta-kwenta yung nire-raise yung issue. Kasi, ngayon yung hindi, kung sana ang mga nire-raise yung issue tungkol sa maling decision, maling palakad, may mga ganyan tungkol sa issue ng pagpapatakbo ng bansa na meron ganyan. Wala puro yan walang kapararagan yung inahahayag yung pagkasira sa kasi wala kayong makita na issue sa pamamalakad ng Pangulo. Maganda ang pamamalakad sa kung ano yung kanyang ipinangako, nangangampanya siya, yun ang tinutupad niya. Kaya ay mga nagsasabing weak, hindi daw niya pinapansin ng Pangulo yung mga
wala siyang panahon sa mga ganyang walang kakwentang-kwentang bagay. Napaka-busy niya ang presidente para tuparin yung mga pinaggagawa niya, yung mga sinabi niya tungkol sa ekonomiya natin, mapaundad ng bayan natin. Kuya yun, dagdagan mo pa rin yun. Tama ka dyan, kapatid. Sa nakakita natin sa ginagawa ng ating presidente ngayon na si President Bongbong Marcos, ay napakasipag. Sa nakikita ko, halos wala na siyang oras sa sarili niya. Kasi nga, katulad nitong pag-usapan natin itong West Philippine Sea. Kasi sinasabi nitong ni Glenn Chong din yan, na weak leader. Yes. Ito bang si Duterte na sinasabi niyong matapang dahil mahilig magmumura? Kasi yun ang pinagbabasihan niyo na matapang siya, na mahilig magmumura. Pero yung sa usaping West Philippine Sea, ano ba yung naging niya? Ano ba yung naging stand niya? Di ba sabi niya, wala tayong magagawa dyan kasi pag ginera tayo ng China, wala naman tayong magagawa. Yun yung sinabi niya na para bang yun yung ipinapasok niya sa isip ng Pilipino na wala tayong magagawa. So yun ba yung sinasabi niyong matapang na kumbaga yung teritoryo natin kinakamkam na nitong China, wala pa rin siyang magagawa na sinasabi niya. Ngayon, dumako tayo dito kay PBBM nung si President Marcos lang nakaupo. At balikan natin yung usapin na West Philippine Sea. Ano ba ang ginawa niya? Ano ba yung sinabi niya? Di ba nanindigan siya na ang teritoryo ng Pilipinas ay walang makakagalaw at hindi niya papayagan na kahit na square inch ay walang makakakuha na teritoryo ng Pilipinas. Pinanindigan niya yun. O bakit ngayon? Sino ngayon ang weak? Na yung bang nagtatapang-tapangan na puro mura o ito bang tahimik pero ginagawa niya ang lahat at naninindigan na tungkol dito sa teritoryo natin, teritoryo ng Pilipinas na handa niyang ipaglaban. Na kumbaga, tahimik siya pero naninindigan siya na ipaglalaban niya ang ating karapatan at ang ating teritoryo. Kumpara dito sa isang matapang na palamura na duwag naman. Yun ang nakikita ko dyan. O ikaw, kapatid, ano bang masasabi mo dyan? Tama. Isa sa mga katangian ng ating kasalukuyang presidente yung sinabi mo. Tama yan, napakatawag dyan na statesman, true statesman and gentleman. So, hindi siya nagduduro, nagtatapang-tapangan lang. Yung mga sila Duterte, sila Robin Padilla, mga manduduro yan eh. Alam nyo yung kapatid, ano ko lang, gusto ko lang palawagin yung psyche. Yung psyche ng Pilipino na pumapaimbulog yan sa mga botante na rin. No? Ang psyche kasi ng Pilipino, pag nakita ka nila parang Duterte style, kay matapang ka, siga ka, bad boy ka, Robin Padilla, medyo gusto ka nila, dyan tayo kala, yung mga tipong bad boy Ace, kita nyo yung mga taong Ace Berhel, Ramon Revilla, Senior, mga anting-anting, Robin Padilla, Duterte, Jaworski, na sa loob ng basketball court na tumitira, pag gano'n ka medyo tarantado ka, gusto ng tao yun, hinahangaan nila, sikat ka na, yan ang psyche, no? I'm saying this that para anuhin ang Pilipino ako. Yung sinasabi kong psyche, nakaano sa isip ng Pilipino yan. So pag gano'n ang katangian mo, sikat ka na eh. Gusto ka na ng tao eh. Pero mali yun. Huwag tayong, gusto kong
Yan ang mga katangian nila Duterte. Nagbabad boy pero wala namang laman. Hindi katulad ng presidente natin ngayon na statesman, firm, may paninindigan. Sa iba man, ang tingin nila kasi hindi kumikibo sa mga walang kakwentang-kwentang bagay victim. Hindi. Kumikibo lang siya sa may katuturan na bagay. May weight, may bigat. Yan ang ating Pangulo. Ay, napakalawak nung paliwanag mo, kapatid, dun sa sinasabi mo na psychic. Psyche. Ibig sabihin, yun kasi yung ano natin itong mga kababayan nating Pilipino. Katulad yan, kung sino yung umaastang matapang, umaastang siga, ay yun na yung ano nila, yun na yung gusto, yun na yung, pagdating sa pagboto, ay yun na yung binoboto nila. Katulad ngayon naman, matulog na naman ngayon itong si Rapi Tulfo. Yun na naman yung yun na naman yung number 1 ngayon sa dahil nga yung style niya na matapang na naman. Ay sana magbago tayo Huwag tayo makuha sa ganun lang. Tulad doon ng sinabi ni kapatid, dapat maiba naman. Katulad yan, tayo yung pipili ng ating iboboto para dyan sa Senado, para pagka-presidente o kongresista. Ay piliin naman natin yung, hindi yung como palamura o como nagtitigas-tigasan. Ano din naman, duwag din naman, no? Wag ho yun. Ang natin, ang piliin ho natin ay yung talagang may potential na dun sa tatakbuhan niyang posisyon ay karapat dapat siya. Ikaw ba kapatid? Tama yun, ganda na pagka-reinforce mo sa aking idea, kapatid. Medyo magandang talakayan natin ngayon, no? Maganda yung pagbibigay ng paalala ng kapatid na June sa yan naman gusto namin ihatid sa inyo, kaya nagkakaroon kami ng ganitong mga pagtalakay, no? Pinupunan namin yung mga maling issue na pumapahimbulog sa ating politika para magkaroon kayo ng pagkakataon na kayo din ay bigyan nyo ang inyong mga sarili ng panahon para mag-isip-isip. Kuya John, ikaw, alam ko, gusto mo nang isara to, bigyan ka ng pagkakataon. Medyo, kinakapos na tayo sa oras. At, maraming salamat sa inyong lahat at sana patuloy ang inyong suporta dito sa aking channel na Seryosong Usapan with Kuya John. At bago tayo mamaalam, ikaw muna kapatid kung meron ka pang paalam. Wala, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik, sumusubaybay at sumusuporta dito sa YouTube channel ni Kuya John. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat kapatid at sana inyo rin sanang tangkilikin ang vlog ni kapatid na ni Ka Jojo, ang tinamsik ng diwa ni Season Cantanod. Inyo pong din suportahan at magaganda ho ang mga topic niyo ho doon. Maraming salamat at huwag ko sana kayo magsawang sumubaybay at sana huwag niyong kalilimutan mag-subscribe, like, share at mag-comment din ho kayo sa comment section. Okay? Maraming salamat. Thank you for watching and God bless.